Okay, magandang umaga mga kapatid. Part 2 na ito ng ating service ngayon pong umaga. Ganun din po sa Facebook Live ngayon. Tayo po ay nasa second quarter ng ating pong tema. Tapos na po tayo dun sa team natin na first quarter about worship. Ano na ngayon, nasusunod? So outreach po tayo, no? Kaya yan po, meron pong nagtatanong, bakit lagi po natin sinisiris po yan, yung WORD, dahil ito po yung mandate ng Lord sa atin, sa ating organization. Ano po? Ito po yung sinusunod ng national at even international. Ano po? Iba-iba lang konsepto, pero yung WORD ang ating pong sinusunod. Ano po? Kaya tayo po sa Kalamba ay nilalagay po natin per quarter upang meron po tayong mga topic o tema for the whole year. Ano po? At yung pong whole year tema po natin, proclaiming and abiding the Word of God with excellence. No? Yan po ang lagi nating bukang bibig ngayon, the excellence of God. Okay, ngayon po ay ang topic natin is about outreach. Kaya, ang topic ko po dyan, outreach witness. No? So, i-define natin mamaya yan. Ano? Ang definition po ng outreach is outreach. Dalawang salita po yan, outreach sa labas. Ano po? The extent or length of reaching out. Yan po ang pagkaka-define ng about outreach. So, kaya tayo lumalabas, ang iglesia, katulad po nasa Lianas o doon sa ating tinatawag na center, ito po yung church. At ito pong center, yung ating church ay nag-extend ng message sa labas. Kaya meron po tayong tinatawag na outreaches. No? Kaya sa by now, meron po tayong 5 outreaches. Ito po ay sa Uwisan, Parian, Purok 7, Purok 3 ng Lawa, at yung pong nasimulan natin sa Pasiano. Yan po yung 5. At siyempre, may mga maliliit tayong grupo, mga Bible study na ginagawa po ng ating mga kapatid. No? Because we follow the principle of the Great Commission na nabanggit po ng ating Diyos nang siya ay nag-resurrect at before na nag-stay siya sa Panginoon, bumalik siya doon sa kanyang mga alagad at kaya po yung message niya doon sa Great Commission ay sa Matthew 28:19 and 20. Ang sabi niya doon, therefore go and make disciples of all nations. So po yung emphasis po dyan. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na kayo'y humayo, hindi lang sa dito, sa Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig na binanggit sa Book of Acts, chapter 1, verse 8. So, marami pong takot, pangamba, pero ang sabi ng ating Panginoon, I give you power. Binigay na sa akin ng authority, now isinasalin ko sa inyo na kayo ay humayo. So therefore, wala na pong takot ang mga alagad ng araw na mangaral ng kanyang salita because ang taglay nilang kapangyarihan ay galing sa ating Panginoon. I quote, nakalagay po dyan, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses. Yan po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, you will be my witnesses. Pero ito po ay sinasabi rin sa atin ngayon. So, Win Kalamba, sino yung taga-Win Kalamba? Nakataas mo ang aking kamay, ako po yung taga-Win Kalamba. So, Win Kalamba, at iba'y nanonood sa atin, kayo po'y kabilang sa Win Kalamba. This is our theme for today. Ito po ang tema natin for today. Proclaiming God's excellence in our witness. Tama po ba?
proclaiming God's excellence in our witness. Ito po yung tanong. How to witness in difficult time. Paano tayo po magpapahayag ng kanyang salita? Konting kwento lang po doon sa ating concert, no? Kasi ang concert po natin 3:00. 3:30 na, wala pang tao. Yung pa rin mga nag-program. Pero salamat sa Diyos dahil habang tumatakbo ang oras, panig na papanig po yung ating mga naimbitahan. No? Kaya congratulations po sa nag-imbita dahil kayo po'y kabilang doon po sa yung result nito, kabilang po kayo doon sa makakatanggap ng reward sa Diyos. Sa mga hindi nag-witness, ayaw ko nang sabihin. Pero tayo pong lahat, bata, matanda, lahat po tayo ay naatasan ng Diyos na ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Pero ang tanong po dito sa mga Kristiyano na, paano tayo mag-witness in difficult times sa panahon natin ngayon? Mahal ang krudo, mahal ang gasolina, mahal ang LPG. Dati, 950 lang. Ngayon, wow, nagulat ako, 1,600 na. Jojo, magkano ba? 1,400. Tindi ng itinaas. Hindi naman nadadagdagan ng sweldo. Kapag nagtaas ang gasolina, nagsasalat na, lahat ng mga pangangailangan sa bahay, pangangailangan ng tao, nagtataasan din. Ang alam ko lang hindi tumataas si Pastor John. Pero lahat ay nagtaasan na ng bilihin. Di ba? So therefore, ang focus po ng mga maraming tao ngayon, ay lalo ng mga Pilipino, ay paano ma-survive? Paano ang bukas? Paano na ang aming kakainin? Saan kami kukuha ng aming kakainin? Kapag lalo na pag nagkasakit. Dahil di naman nagdadagdagan ng sweldo, nagkasakit pa ang membro ng pamilya, sakit sa ulo. Saan kukuha ng ipandodoktor? Saan kukuha ng ibibili ng gamot? Kaya nga minsan, pinapatulan na si Mang Kepweng. Kilala niyo ba mga kabataan si Mang Kepweng? Punta doon sa albularyo na lang. Punta doon sa manghuhula para lang ma-survive. Pero hindi yan po sinasabi ng Diyos eh. Araw-araw may pag-asa, di po ba? Araw-araw, kung tayo'y aasa sa Diyos, meron pong laging pag-asa. So, mga taga-Win Kalamba, may mensahe ang Diyos po sa ating lahat. Na ito'y naisulat sa 2 Peter chapter 1, 3 to 11. Yan po yung ating pagtutuunan ng pansin. Basahin po natin ito. Ang nasa Okay, ang babasahin ko po ay mula sa Mabuting Balita Biblia. Ito po ang sabi ni Apostol Pedro, verse 3. 2 Peter chapter 1, 3 to 11. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito'y binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa iyong kabutihan, ang kaalaman.
Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit sa at kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakakalimot na nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin niyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, makapangyarihan po sa lahat, hayaan mo, Lord, na hilingin namin ang iyong kaunawaan, karunungan, upang lubos po naming maintindihan ang mga nabasa po namin, O Diyos. Salamat po sa iyo po namin muling ibinabalik ang papuri at karangalan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Pasensya na po kayo at ako'y hinihika. Pag-pray nyo na lang, ano? Yahabol ang hininga. Ano ba yan? Wala pa tayong aircon, ano po? Okay, so tingnan natin ang background nito, ano, yung sulat po ni Apostol Pablo. Of course, nabanggit ko kanina, ito po ay isinulat sa mga Hudyo, mga Kristiyanong Hudyo, ano? Yun po yung pagkakasulat. At ang situation po nila, ng mga panahong yon, the same situation na sa ating pong panahon. Ano po? Ang mundo po noon ay punong-puno ng pagdududa dahil meron pong mga nangangaral noon na sila po'y dinadivert from faith to unfaith na tinatawag. Ano po? Kaya yun po yung pangamba ni Apostol Pedro na sayang po yung kanilang pinagpaguran nung sa Book of Acts, paano sila po ginamit ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita, pero nangangamba po si Apostol Pedro na mawala ang pananampalatayang ito dahil doon po sa mga bulaang tagapagturo. The same thing po sa atin mga kapatid, no? Kung mag-tune in po tayo sa television, marami na rin po nangangaral dyan na hindi talaga pangangaral sa salita ng Diyos. Pero hindi naman po lahat. Marami tayong naririnig sa pahayagan, nababasa natin, sa mga kanto-kanto, meron nagpipreach about the gospel, pero hindi gospel ni Lord ang kanilang ipinapahayag. Sumulpot pa po ang AI. Napakatindi na po ng AI ngayon dahil sabi nga ni Pastor Chito, kaya pong gawin ni AI ang 3 billion characters. So, tayo po'y ililihis na ng landas. Pero ang good thing ito mga kapatid, base po sa Apostol Pedro, kayo na rin, ang sabi ni Pedro, kayo na rin ang dahilan kung bakit nababalam ang pagbabalik ni Kristo. Dahil hindi kayo nagpapahayag ng mabuting balita. Sana po, hindi tayo kasama doon sa mga nabanggit ni Apostol Pedro. Pero meron naman po siyang mga nabanggit na mga paalala. Kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod, hindi kayo magdududa. Yun po yung kanyang suggestion na siya naman pong pag-aaralan natin ngayon pong umaga. Handa na po ba tayo? Nakataas po kamay ko, handa na po ako. Dahil ako ang naghanda ng sermon na ito. Pero kayo po ay sinasabihan ng Panginoon, gayon pa lang, ang panawagan ng Diyos sa mga Kristiyano ngayon ay maging mabuting halimbawa
sila sa lahat. Meaning to say, in witnessing, hindi lang po salita ng salita. Ulitin ko po, ang witnessing ay hindi lang po salita ng salita. Naalala ko si Great Magsaysay ang nagsabi, yun daw pong salita ng salita, madalas ay, ano ba yun? Pero ang kanyang huling sinabi, kahit kaunting salita lang, kung tama, mabuti yon. So, kahit po mga Kristiyano today, hindi naman masamang gamitin natin ang ating bibig. Pero sometimes, sa kasasalita natin, hindi na naintindihan ng mga nakikinig. Subalit, kapag ipinapahayag mo sa pamamagitan ng iyong gawa, kilos, tiyak, makikita ang resulta po sa atin, no? So in the context of 2 Peter, Apostle Peter battling the false teachers who were causing people o Christian to doubt their faith and turn away from Christianity. So, the purpose of Apostle Peter is to reaffirming Christianity is truth. Ibig sabihin ni Apostol Pedro, ibabalik ko kayo, ang tunay na Kristiyano ay yung malakristo. Pakisabi nga sa iyong katabi, ang tunay na Kristiyano ay yung malakristo. Malakristo. Hindi po tutularan yung muka, kundi yung ugali ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi ni Pedro, he reaffirming a Christianity truth, the authority of the Scripture, the Word, the primacy of faith, and the certainty of Christ's return. Yun po yung content ng writing ni Apostle Peter, no? Na ma-reaffirm ang mga Kristiyano because of the false teacher and sabihin na yung salita ng Diyos, ang pagbatayan nila, hindi kung ano-ano ang pinagbabatayan ng kanilang pananampalataya. And of course, yung katiyakan po ng pagbabalik ni Kristo. Nabanggit ko kanina po sa resurrection, ang mga Hudyo po until today, waiting for the Messiah. Kasi hanggang ngayon, hindi nila alam na dumating na yung Messiah sa kanila, sa katauhan ni Kristo. Pero tayo pong mga Gentile, naniniwala po tayo na bumalik na si Kristo, nag-resurrect na si Christ. At siya ang ating pong hinihintay ay ang kanyang pagbabalik. Kaya po, yan yung katiyakan na sinasabi ni Apostol Pedro. Noong araw until today, sapagat hanggang ngayon, hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Hesukristo. So, how to witness in difficult time? Ibalik ko po sa inyo sa verse 3. Ano sabi po ni Apostol Pedro sa verse 3? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos o malakristo. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Kapatid, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinahagi na sa atin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Wala po sa slide yan, paborito ko pong verse ito. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Yung luma kong pagkatao, inawala na. Napalitan ito ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga po, napakahalaga yung pagtanggap sa ating Panginoong Hesus sapagkat yun po ang paraan upang maibahagi niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang tunay na Kristiyano ay tinatawag na malakristo sapagkat ang kaluwalhatian ni Kristo ay makikita sa Kanya. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pedro. So, we are to proclaim His excellence
in witnessing, in everything we do. Yan po yung sine-challenge po sa atin. We are to proclaim. Kung si Kristo ay nasa sa atin, hindi binahagi ang kanyang kaluwalhatian. Therefore, we are to proclaim His excellence in everything we do. Hindi lang po kapag Sunday natin ipinapahayag ang Panginoon, kundi lalo't higit sa labas ng iglesia. Asaan yung labas ng iglesia? It can be your offices, it can be your work, it can be your neighbor, it can be a marketplace. Sa lahat ng dako, you can witness. Kasi dala mo ang kaluwalhatian ni Kristo. So, because yung excellent ang ating hinahanap, excellent or what is best? Mag-aaral tayo ng kaunting Griego ha. Ang excellent po sa Greek ay ta daya porento. Yan po yung meaning o ibig sabihin sa Greek ng excellent. Ta daya poronta. As things that transcend. Ano ba yung transcend? Yung pangingibabaw. Yung bagay na nangingibabaw. At ang sinasabi ni Apostol Pedro dito, ang nangingibabaw sa atin ay yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang challenge po sa atin, yung excellent, the things that differ in the sense of being superior or having greater value and meaning. So, generally speaking, for all Christian, sabi ni Pedro doon sa binasa natin sa verse 3, Peter explained, God chose us in His excellence. Therefore, we should witness for Him in excellence. Kung tayo po'y pinili ng ating Panginoon with excellence, yung best na pagpulot po sa atin, therefore, ang ipapalit po natin dito ay i-witness natin yung excellent God. This is my proposition. Our faith is not enough to give Him the excellence He deserves. God is the most excellent one. He is the best. Therefore, He doesn't deserve the less. Huwag po nating, kasi yung best, nakilala po natin ang makapangyarihan Diyos. Kaya dapat ipakilala natin siya with excellence. Amen? So witnessing is an immediate result of our salvation. Kwento ko lang po, nung ako po na born again, ang init ko. Ang init kong mag-witness. Sabi ko, tagal naman yung Bible study namin. Gusto ko nang lumabas. Alam niyo po ba, talagang literal po yon. Pati poste ng Meral ko, gusto kong kausapin Ma-born again ka. Ganon kainit. Sana po, mga kapatid, ganon din ang init natin sa pagpapakilala kay Kristo. Kasi nga, na po ng pagbabalik ni Kristo. Dapat. Now, dito po, katulad ng aking sinasabi kanina, how to proclaim God's excellence in our witness. 2 punto na lang po naman ang ating pag-uusapan. Pero yung 2 points po na yan, meron sub-point na tigo 100. Kaya 200 sub-point din po yung ating mapapakinggan. Okay, are you ready? Okay, kapatid, ang una, how to proclaim God's excellence in our witness. Una, from paragraph 5 to 7, binanggit niya ni Pedro. Every Christian must pursue moral excellence. Pakisabi sa katabi mo, pursue moral excellence. Kapatid, yan na po ang nawawala ngayon. Kaya nga po, even the government, may tinatawag silang moral recovery program. Bakit po? Kasi nung mga bata pa kami, mag-iwan ka ng mga bagay-bagay hindi pinapakailaman.
Iwan mo yung bukas ang pinto ng bahay mo, walang nawawala. Pero ngayon, 3 kandado na, may aso pa, nabubuksan pa rin. Maraming paraan na ang masamang kaaway. Wala na ang moral. Kasi nga, so, yun po din ang panawagan po sa atin. Pursue moral recovery. Balikan nga po natin yung sinasabi ni Pedro dito, verse 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Ang una, kabutihan. Ang kabutihan, ang kaalaman. Ang papipigil sa sarili. Ano ba ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili? Maraming klase ng pagpipigil. Ang mga babae daw, ang gusto ay yung security. Kaya nga, inaaway lagi ang asawa kapag walang bahay na matitiran. Ano ka ba? Magpalit ka na ng trabaho mo. Hindi tayo makakabili ng bahay. Ang masama, inuudyukan pa na gumawa ng masama para lang magkaroon ng sariling bahay. Ang mga lalaki naman, excuse na sa mga lalaki, kahit may asawa na, hindi pa rin napipigil ang sarili. Tingnan ang magagandang babae. Polygamous in nature. Pasensya na po. Anong tawag ng mga matatanda doon? Bato-bato sa langit. Namanay bukol. Pero yun po yung realidad. Kasi po, ipinunla po yan ng dyablo sa isip ng tao, ng mga lalaki. Pag po kayong mag-alala, si pastor ng kinasal, sinara na ang mata. At ang tanging tinitingnan ni pastor ngayon, yung kanyang pinakamagandang asawa. Nanliliit na si Kristen here. Totoo po yun, totoo po yun. Dahil polygamous in nature, dapat ang sabi, pigilan mo ang iyong sarili. Pero nga kapatid, hindi mo mapipigil yan dahil likas yan. Kailangan mo ng Diyos na siyang pipigil sa iyo. Di po ba? Kaya yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sa iyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, ang pagiging makadiyos. At sa iyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa iyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Lagi pong nag-end po sa pag-ibig. Lahat po ng mga nagbabanggit, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo, yan po yung kalulatiang ibinahagi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, pursuing moral excellence is a matter of choosing what is best. Nakalagay po yan dyan. Pursuing moral excellence is a matter of choosing what is best. Hindi po yung tira-tira lang. Kung magpipigil ka sa sarili mo, yung talagang tunay na pagpipigil sa sarili. Sa mga nanay na kung may refrigerator ka na, magtiis kang may refrigerator na lumalamig. Pero yung kapitbahay mo bumili ng refrigerator, umiinit. Sabi mo sa asawa mo, sweetheart, gusto ko rin yung refrigerator na yun, umiinit. So napipilitan, pagpipigil sa sarili, isang bagay na kailangan po nating lahat. Okay, so why we must pursue moral excellence? Yan po yung tanong po sa atin. Bakit kailangan natin convincein ang ating sarili na talagang paglingkuran natin ng best ang ating Panginoon? Kasi nakita na ng Diyos ang kabulukan ng mundo. Decay na. Kung dati po'y bulok lang, pero ngayon bulok na because of immorality. So, why we must proclaim to pursue moral excellence?
Number one, decaying state of man's soul. Kaya nga po, kapag nasa inyo po yung mensahe ng Panginoon, ang tingin mo sa mga tao, kung sa mga di-Kristiyano, decaying, unti-unting namamatay. Sinabi po yan ni Apostol Pablo, Ephesians 2:1. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So sabi ni Pablo sa mga Israelita, noong unay patay kayo. Ang tingin ni Pablo sa kanila, patay, nabubulok. Ganon din po sa atin pong kapanahunan. Immorality, rampant. Kaya patay, decaying state of man's soul. At sabi pa niya, Ephesians 4:17-20, anong mangyayari sa kanila? Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Yan ang sinasabi niya sa kanyang mga kapatid sa Epeso. Huwag na kayong mamuhay. In Isaiah 5:20, kawawa ang mga baliktad ang isip. Ang mabubuting gawa ay kanilang minamasama. Yan po yung isip ng maraming tao ngayon. Nalulungkot po ako dahil mayroong bagong balita ngayon sa Canada na nagsisimula pa lang po ang mabuting balita na spread out, pero meron na pong batas na bawal ng mag-Bible study. Sa US, nung after nang pumutok po yung September 11, nang nagkaroon po ng pinagbawal na rin po publicly ang prayer. So, tingnan niyo po mabuti yung kaisipan ng tao. Instead na maturuan ng makadiyos na kapamaraanan, pero pinipigil nila. Bawal lang magbasa ng Biblia. Bawal lang manalangin. Bawal lang sumamba. Yan po yung nangyayari na po sa maraming bansa. Na hindi katakataka na mangyayari po sa mga Pilipino yan. Maaaring isang araw, meron tumayong isang leader na, bawal na. Bawal na ang lahat na. Tumigil na kayo. Huwag na kayong pumunta sa mga churches. Susunugin na namin yan. Pwede pong mangyari yan. So, mga kapatid, ang estado po ng ating bansa, ng ating mamamayan, state of calamity. Spiritual calamity. Kailangan na po talaga. Ang pangalawa, bakit natin ipupush through ang moral excellence natin? Because, sabi, man's lack of knowledge. Kulang na sa kaalaman, biblical na kaalaman ang ating mga kababayan. Ano ang alam nila? TikTok. Ano alam nila? Mga bagay na hindi na makalangit. Mga bagay na masasadlak sila sa kasamahan. Isaiah 5:21, kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. I quote, sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tandaan ninyo, hihiyain ng mga mangmang ang marurunong. Ano sinasabi niya? Kayong mga taga-Korinto, akala nila kayo'y mangmang, pero kayo'y matatalino. At hihiyain ninyo ang mga marurunong. Amen po ba? Kaya huwag niyo sabihin na kayo po'y mangmang, tayo po'y matalino because ang karunungan natin, taglay, ay galing po sa Diyos. Amen po ba? Kaya, I'm very proud na matatalino ang aking 3 anak. Nagmana, hindi kay tatay, sa nanay. Galing sa Diyos, siyempre, di po ba? So, man's lack of knowledge. Isaiah 5:13, kaya nga, bayan ko, dadalin bihag na hindi nila nalalaman. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga bayang mahal, tandaan ninyo, dadaling kayong bihag
ng ibang bansa dahil sa inyong kamangmangan. I quote, sabi niya, for the lack, people perish because of lack of knowledge. Kapatid, hindi po knowledge ng mundo ang kailangan nating matutunan. Ang kailangan matutunan natin ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, hindi po tayo bibiguin. Hindi tayo ilalagay sa kaliwa o sa kanan. Kundi ang sabi niya, sabi ng Panginoon, tumingin kay Kristo sapagkat siya ang magpapasakdal ng iyong pananampalataya. Hebrews 12:2. So, ang tao po ngayon ay kulang na po sa kaalaman tungkol sa salita. Pangatlo po. So bago po tayo pumunta sa pangatlo, basahin po natin, ilagay mo ba anak yan? Deuteronomy chapter 4. Okay. Basahin po natin, kasi meron po akong instruction dyan, Win Kalamba Family, let's read. Deuteronomy 4, 5 to 8. Kayo na pong magbasa. Ang bansang ito ay matatalino. Amen. Ang mga tagawin Kalamba matatalino. Amen. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya ngayon sinasabi ni Pablo sa Corinto, hihiyain ng mangmang ang marurunong. Kasi ang konteksto ng Corinto, matatalino sila. Yan po yung mga, galing po dyan yung mga paham na tao. Pero sabi niya, kahit kayo matatalino sa mga agham at ibang mga bagay, pero alam niyo naman ang salita ng Diyos, hihiyain niyo sila. Kaya hihiyain ng mangmang ang mga matatalino. Pangatlo po, man's failure to lead himself. Totoo po yan. Hindi po kayang pangunahan ng tao ang kanyang sarili. Binanggit po ng Jeremiah yan. Jeremiah 10:23, ang sabi niya, walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Kaya nga po mga kapatid, ang dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang maintindihan natin ang ugali ni Kristo. At sabi ni Pedro dito, ito ang ugali ni Kristo na dapat nating gayahin upang ito po ay makita nila, maging witness tayo para po ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Amen po ba? Kapag nakita ng iyong kapitbahay na napakabait mo, hindi na siya magtatanong. Ang tanging masasabi niya, kasi Kristiyano yan. Pero kung ikay barumbado, ganyan ba ang Kristiyano? Ayan po yung kanilang, kaya nga, be a witness. Pursue moral excellence. Kasi ito po yung tangi na may papahayag natin sa kanila. Huwag ka nang magsalita. Ipakita mo lang sa iyong gawa na ikaw makikita ang kalulatian ni Kristo sa iyong buhay. Pangalawa po, every Christian should live holy and godly lives. Binanggit po yan sa verse 11 and 12. Basahin po natin muli yan, 11 and 12. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya, kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong pinaalalahanan tungkol dito. Ibig sabihin dito yung moral excellence, hindi lamang sa isang araw, ikalawang araw, tatlong araw, kundi habang may buhay ka,
pursue the moral excellence. Ang tawag po dyan ay godly lives. Pamumuhay ng kabanalan. Dahil nga po, bulok na yung ating sistema, bulok ng ating mundo, ikaw ang dapat maging example. Baliktarin po natin yung method ng kwan. Di ba sabi nila, kapag merong isang kaing na kamatis, tapos kumuha ka ng bulok na kamatis, ilagay mo doon sa isang kaing na kamatis, di po ba, isang araw, dalang araw, bulok na lahat yung kamatis na yon. Baliktarin natin yung prinsipyo na yon. Ikaw, Christian, dinala ka sa isang public market. Dinala ka sa isang opisina na walang Kristiyano. Dinala ka sa isang environment na walang Kristiyano. Ikaw ang dinala ng Lord doon para mag-influence. Amen po ba? Bibigyan kayo ng idea. Bakit daw? Sabi ng mga sociologists, bakit daw ang bakla at tomboy hindi naman nanganganak? Bakit dumarami? Because of the influence. Kaya nga, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, tell me, who is your friend? And I will tell you who you are. Baliktar natin ang konsepto. Kung ikaw, kapatid, ay Kristiyano, makihalubilo ka sa mga di-Kristiyano to be an influence. Amen. Natatakot po ako, pastor, kasi meron akong barkadang drug addict. Meron akong barkadang manginginom. Meron akong barkadang maninigarilyo. May kaopisina akong babaero. Meron akong mga babaeng sosyal. Hindi naman ako nagme-makeup, pero dahil sa kanila, nagme-makeup na rin ako. Hindi ako naglalagay ng contact lens. Dahil sila nagko-contact lens, magko-contact lens na rin ako. Influence. Pero sabi ni Rick Warren sa kanyang article, do not isolate, but insulate. Huwag mong alisin ang iyong sarili sa kanila, pero magpabalot ka ng kaluwalhatian ng Diyos upang hindi ka ma-influence nila. Hindi ka dapat ang ma-influensyahan, kundi ikaw dapat ang maka-influensya sa kanila. Di po ba si Jesus, nang siya'y pumunta sa kanyang bayang Israel, walang tumanggap sa kanya. Maging ang kanyang bayang sinilangan sa Nazareth, hindi siya kinilala. Pero ang sabi ng ating Panginoon, pumunta ako sa lupang ito upang ipahayag ang aking Ama. Kaya nga po, siya ay humingi ng tulong sa ating Panginoon nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, hirap na siya bilang tao. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Ama, kung maaari, tanggalin mo ang sakit na ito. Nagpabalot siya ng kapangyarihan mula sa Diyos. At yun din po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon na tayo proteksyonan. Saan man tayo dako pumaroon. Live a holy life. Kasi tinitingnan po tayo ng ating mga kasama. Tinitingnan nila o pinapakinggan nila ang ating mga sinasalita. Kaya, every Christian should live holy and godly lives. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Christians should not an example on how to live a life in this troubled world. Peter charged his readers to live holy and godly lives as they look forward for the day of God and expect His coming. Yan po ang sinasabi sa verse 2, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo
ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti. So yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. So, we must work with all diligence and pursue moral excellence that we may attain the true love of God. So magwawakas na po ako, 11:23 na. So mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos with the excellence. So we must pursue excellence as we live in this end time. We can only win a person to Christ if they see the life of Christ in us. Are you with me? Yan po yung sinasabi. We can only win a person to Christ if they see the life of Christ in us, and you and me. We don't win them for us nor for our church, but for God. Pinipilit po natin silang madala kay Kristo hindi para magdagdag ng bilang natin, kundi pinipilit natin silang mawin para sa kaharian ng ating Panginoon. So we proclaim God's excellence in witness as we give Him all the glory. No one should even dream or taking any of the credit that belongs to God. Sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat ng ikararangal para sa Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po doon, after doing the excellent duty, what will happen? Sabi po sa verse 11, sa ganitong paraan kayo'y malugod at papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ay galing po kay Pastor Rene na kami umattend ng seminar. Our greatest gift we can give to people is the formation of man and woman of character and virtue is one of the greatest gift that your church can give to the world. Yun daw pong greatest virtue, yung moral excellence, ang pwede po nating may bahagi sa mundong ating ginagalawan. At sabi, kapag ginawa po natin ito, kapag dumating na ang ating Panginoon, ang tanging maririnig natin sa Diyos, well done, good and faithful servant. Pakikout nga po natin yon, pakisabi sa iyong katabi, ang sasabihin ng Diyos sa atin, well done, good and faithful servant. So, pursue moral excellence because ito po ang sinasabi ng ating Panginoon.